Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa SRI 2025 or yung ating pong Service Recognition Incentive. Ayan, so kahapon nga po ay formal na pong in-announce ang pagkakaroon po natin ng SRI sa pamamagitan po yan ng isang administrative order na pinirmahan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, so syempre ang katanungan ng mga kamaestro po natin dyan, ano po, hindi lang po ng mga kamaestro natin, no, kundi lahat po ng mga subscriber po natin na government employees kasi ang SRI po ay hindi lang naman po yan for teachers. So ito po ay para po sa mga government employees. Kasama po syempre ang mga teachers natin. Ayan, so yan po yung mga natatanggap natin mga katanungan sa comment section po ng mga post po natin sa YouTube kung magkano raw ba talaga ang pwedeng matanggap na SRI po natin. Ayan, so paulit-ulit naman po natin binabanggit yan sa mga videos po natin sa mga nakaraang taon pa, ano po, na ang SRI po ay walang fixed amount, ano po mga kamaestro. So ibig sabihin, bawat agency ay iba-iba po ang matatanggap na amount. Depende po yan sa savings. So kung malaki po yung savings ng inyo pong agency, so maaari nyo pong matanggap yung pinakamataas na allowed na amount na pwede pong i-release ng isang agency na nakabase po dito sa administrative order po na pinirmahan po ng ating Pangulo. Ayan, ito po yung binabanggit ko, no, yung Administrative Order number 40 na ipinalabas po yan kahapon, December 12, 2025. So ito po yung legal basis, ano po mga kamaestro, ng pag-release po ng SRI for fiscal year 2025 for all government employees. Ayan, nakalagay naman po dyan sa title ng AO, authorizing the grant of service recognition incentive to government employees for fiscal year 2025. Ayan. So, ito po, no? Sa mga nagtatanong, ito po yung section 5 ng AO number 40. So, dito po naka-specify kung magkano ba ang pwede nating matanggap. Ayan, nakalagay po dyan, SRI for employees in the legislative and judicial branches and other offices vested with fiscal autonomy, employees of the Senate, House of Representatives, Judiciary Office of the Ombudsman, and constitutional offices vested with fiscal autonomy may likewise be granted a one-time SRI by the respective heads of office at a uniform rate not exceeding 20,000 each, chargeable against the available PS allotment of the respective agencies subject to the conditions set forth in Section 2 hereof. Ayan, so same lang po last year. Ano po mga kamaestro? Sa mga nagtatanong, same lang po last year ang pwede nating makuha. Maximum rate po yan ng 20,000 pesos. Ayan, so depende po yan sa savings. Ano po? So, depende po sa hindi naman po ibig sabihin na nakalagay po dito sa AO number 40 ay 20,000 na po ang matatanggap natin. Ano po mga kamaestro? So, depende po yan sa savings ng kanya-kanya po natin mga agency. Pero yun po ay uniform rate. For example, sa DepEd, ang nakayanan lang ay 15,000. So, ibig sabihin, yan po yung paghahati-hatian natin sa DepEd, 15,000. Sample lang po yun mga kamaestro. Ano? So, wala pa po tayong confirmation kung magkano ba talaga ang savings ng DepEd. So, as of now, ay wala pa po tayong idea kung magkano yung pwedeng matanggap ano po ng mga teachers po natin na SRI. Although may nakita po tayo sa isang post ano po sa DepEd Tambayan, so meron din po nagtanong sa atin tungkol doon kung yun po ba ay totoo. Ano po, yung nakita ko rin yun, nabasa ko rin po yung kanina no, yung maaari daw na baka 11,000 na lang ano yung matatanggap nating SRI ano po ngayong taon for DepEd. So yun po ay hindi pa naman confirmed ano po mga kamaestro, yun po ay usap-usapan pa lang naman. So antayin po natin yung confirmation ng mga galing po mismo sa Department of Education. So pero kung yun po ay totoo na 11,000, medyo nakakalungkot ano po mga kamaestro, lalo pa ngayon ngayong taon mismo na bulgar ano yung mga corruption sa atin pong pamahalaan ano na bilyon-bilyon ang ninanakaw sa kaban ng bayan ng mga gahamang mga politiko po natin, especially po sa national ano po mga kamaestro. So yun po medyo nakakalungkot ano kung ang savings natin ay 11,000 lamang. Ayan, pero sabi ko nga until now ay wala pa naman pong wala pa naman pong confirmation mula po mismo sa DepEd kung totoo na 11,000 po ang ating matatanggap. Pero yun nga, hopefully hindi hopefully hindi 11,000 kasi pag 11,000 abay parang nakakabastos naman yata yun ano po mga kamaestro ano sa kabila ng yun nga sabi ko kanina sa kabila ng bilyon-bilyon yung ninanakaw ano po sa atin ng mga buhayang mga politiko 11,000 lang ang matatanggap natin na SRI no. What if sagarin na nila no, dapat nga wag nang wag nang bawasan ng tax ano po. Kung nakalagay sana ay 20,000 yung maximum, sana 20,000 ang ibigay sa atin. Ano po, pampalubag loob man lang. Ano po, dahil sa mga, yun nga, dahil nga sa mga kagagawan, mga kagaguhan, ano po, ng mga politikong mga hangal ang kaluluwa na naganakaw po ng kaba ng ating bayan, ano po mga kamaestro. Dapat nga, dagdagan yung 20,000
Ano po, no? Noong mga nakaraang araw, di ba, may mga nababasa tayo, mga nakaraang linggo na dapat na 40,000 daw yung ating SRI. Akala ko nga totoo na yun, ano po mga kamaestro. So, yun nga. So, sana ay hindi totoo yung 11,000, ano? Kasi nakakasama ng loob talaga yun, ano po mga kamaestro. Although, sabi nga, blessing pa rin naman itong matatanggap natin, ano? Blessing, pero parang hindi makatarungan, ano po, yung 11,000 na binabanggit po, no, na nababanggit sa mga nababasa po natin. So we hope, we pray na sana po ay mas mataas doon at sana same lang last year, same lang last year kahit bawasan nila ng tax pero dapat 20,000 pa rin po yung ating matatanggap. So abang-abang na po kayo sa channel natin, pag may mga bago pong updates patungkol dyan, and syempre, lalo na si Sir Benjo Basas, baka may mga bagong updates yan ngayong linggo, abangan po natin, patungkol nga po dito sa ating SRI 2025. As of now, wala pa naman confirmation po yung 11,000 na yon. Yun po ay, kumbaga, usap-usapan pa lang naman, hindi pa naman po yung kumpirmado. So, itong week na to, crucial tong week na to, nararamdaman ko, itong week na to, malalaman na natin kung magkano ba talaga ang pwede nating matanggap na SRI for fiscal year 2025. And sabi naman sa AO din, pwede nang ibigay ang SRI not earlier than December 15. Ibig sabihin, December 15 onwards, kung mabilis ang processing ng ating po mga kanya-kanya mga agency, ay may posibilidad na ngayong linggo ay matanggap na po natin ang ating SRI. Especially po sa ibang agency, sa ibang agency, yung mga medyo maliliit na agency, alam ko mabilis lang yung processing niyan. Baka pagdating pa lang ng December 16, ay baka mayroon ng makatanggap na agency na mayroon na pong SRI. So yan din po ang abangan natin, kung sino-sino ba yung mga mauuna na mga agency na mag-release po ng SRI for fiscal year 2025. Ayan, so far yan muna po yung update po natin, patungkol nga dito sa ating service recognition incentive. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ko yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin patungkol sa atin pong SRI 2025 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2